What's up mga kapatid at welcome back again sa ating Facebook page at YouTube channel. So for today's video mga kapatid, pag-usapan natin ang patungkol sa ah, kaligtasan. No? Paano nga ba masisave ang isang tao? No? O paano maliligtas ang isang tao sa kanyang kasalanan? No? So, maraming nagsasabi na ang kaligtasan daw ay nawawala. Marami naman nagsasabi na once saved is always saved. So, itong dalawang to, kumbaga sa magkalaban tong dalawang to. No? Meron naniniwala na once saved is always saved. Meron naman naniniwala na ang kaligtasan daw ay nawawala. But, ayon sa Bible, ang kaligtasan talaga ay hindi nawawala. So, mas naniniwala ako sa once saved is always saved, no? Kasi maraming mga nagsasabing Kristiyano na hindi nila nauunawaan yung ibig sabihin ng once saved is always saved kasi naniniwala sila na ang kaligtasan daw ay nawawala. Kasi ang katuwiran nila na pagligtas ka na, pwede ka nang gumawa ng kasalanan. Kahit pumatay ka, ligtas ka. Kahit mangalunya ka, ligtas ka. Kahit na magsinungaling ka, basta lahat ng uri ng kasalanan, ligtas ka pa rin. But hindi nila nauunawaan yung ibig sabihin ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay meron po yan fruit sa isang mananampalataya. Kaya nga pag sinabing once saved is always saved, automatic yun na hindi ka na gagawa o hindi ka na mamumuhay ayon sa laman mo. Mamumuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos ang umahawak sa iyo hindi ikaw sa sarili mo. No? Kung mababasa natin ang Biblia, mababasa natin diyan na hindi mapapahamak ang taong sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo dahil hawak siya ng Panginoong Jesucristo. Bukod doon, hawak din siya ng Ama at sinelyuhan pa siya ng banal na espiritu. No? So hanapin niyo yan sa Bible kung mababasa niyo. Diyan yung mauunawaan na yung taong ligtas ay hindi na namumuhay ayon sa laman. Ano yung sinabi niyang ligtas siya tapos nakapatay siya tapos nangalunya siya? Ano ibig sabihin nun? Wala siyang kaligtasan talaga. Kasi once saved is always saved. Na bilang isang mananampalataya, natural sa atin na mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na ayon sa sarili nating kagustuhan. Papatayin nga natin yung flesh natin. At susundin natin yung kalooban ng Diyos. Di ba nga sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kung mahal niyo ako, sundin niyo ang aking mga inuutos o sundin niyo ang aking commandment. Meaning lang yun na yung kaligtasan may fruit at yung fruit nun ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung sinasabi mong ligtas ka tapos nangangalunya ka, namumuhay ka pa rin ayon sa laman mo, walang kaligtasan doon. Walang kaligtasan doon. Sinasabi mo lang yun sa sarili mo, na ligtas ka. But yung action o yung kilos mo, namumuhay ka pa rin ayon sa laman mo. Pag sinabi kasing ligtas, natural na nagbubunga ka, no? Nagliliwanag ka sa bawat tao. Kumbaga ikaw yung nagiging halimbawa ng bawat mananampalataya. Nag-share ka ng magandang balita at namumuhay ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka na namumuhay ayon sa flesh mo. Yun yung ibig sabihin ng kaligtasan. Hindi yung sinasabi ng iba na kapag nakapatay ka tapos nangalunya ka, ligtas ka pa rin. Hindi na nga po kasi yun Kapag once na nakilala mo na ang Panginoong Jesucristo at nagpasakop ka na sa kanyang kalooban, automatic na kailangan mong patayin yung flesh mo. Ibig sabihin nun, umumuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na ayon sa kalooban mo. Ibig sabihin ng once saved is always saved. Ibig sabihin nun, namumuhay ka na sa kalooban ng Diyos. Paano yun kapag nakapatay ka? Ibig sabihin nun, hindi ka pa talaga saved at hindi mo pa talaga kilala ang Panginoong Jesucristo. Sinasabi mo lang sa sarili mo na saved ka para i-deny mo o tanggihan mo yung salita ng Diyos. Ganun yun Parang pride mo yun Ngayon, kapag nakarinig ka ng word of God, ay di mo tatanggapin yun. Kasi pride ang umiiral sa'yo.
But kung talagang nauunawaan mo yung salita ng Diyos at nauunawaan mo yung one save is always save, maiintindihan mo yun na ang bawat mananampalataya na kumilala o tumanggap sa Panginoong Jesucristo na inilapit ng Ama, mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Sabi nga ng Panginoon yan na kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. So doon pa lang malalaman natin na yung save talaga o ligtas nagpapasakop sa kalooban ng Diyos at hindi niya nabubuhay ayon sa kanyang laman. So marami nagsasabi niyan, no, na tinanggap na nila ang Panginoong Jesucristo sa buhay nila. Mali naman kasi. Hindi naman kasi tayo yung tatanggap sa Panginoong Jesucristo, kundi tayo yung tatanggapin ng Panginoong Jesucristo. Di ba nga sabi nga sa Bible na magiging bahagi tayo ng kanyang katawan. So ibig sabihin, magpapasakop tayo, papasok tayo sa loob ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Hindi yung siya yung tatanggapin natin. Maling doktrina po yan, no? Kaya maraming hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kasi ang alam nila, sila yung tatanggap sa Panginoong Jesucristo. Mali eh. Tayo ang tatanggapin ng Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, pag tinanggap niya tayo, yung kalooban niya, yun na yung masusunod. Hindi na yung kalooban natin. No? Meron tayong will eh. Pero yung flesh natin, talagang kumakawala yan sa kasalanan. Kaya nga parang kapag gumagawa tayo ng kasalanan tapos sinasabi natin na mananampalataya na tayo, nilalapas na nga natin yung Holy Spirit na nananahan sa atin. Yun yung ibig sabihin. So, yun lang mga kapatid. God bless everyone.